Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol po rito kay Pepe. Ayan. Itong si Binance ay nagdagdag po ng Pepe sa kanilang BNSol Super Stake Program. Dahil dito, tumaas po ang presyo ni Pepe ng 6% sa loob lamang ng isang araw. Pero ang tanong, kaya ba nitong maabot ang presyong 0.01? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyari kay Pepe at bakit po ito tumaas. Ayan, ayon po sa datos, si Pepe ay kasalukuyang nasa bullish reversal o sa madaling salita ay bumabalik ito sa pagtaas ng presyo matapos po ang pagbagsak nitong nakaraang buwan. Maraming dahilan kung bakit tumataas ang presyo ni Pepe, pero ang pinaka-dominant factor ngayon ay ang announcement po ni Binance. Ayon po sa Binance ay isinama po nila si Pepe sa kanilang BNSol Super Stake Program. Ayan, ang ibig sabihin nito ay ang mga user na may hawak ng BNSol or Sol tokens sa Binance ay maaari pong kumita ng extra na Pepe rewards bilang bahagi ng staking program. Dahil dito ay maraming investors ang nainganyo na bumili ng Pepe, kaya mabilis na tumaas ang presyo nito. Sa ngayon, ang presyo po ni Pepe ay nasa 40 digits 10.25. Tumaas ito ng 5.79% sa loob ng isang araw at 6% sa loob ng isang linggo. Pero kahit na bullish ang short-term movement nito, bumaba naman ng 42% ang presyo nito sa loob ng isang buwan. Ngayon, ano po ang sinasabi ng mga eksperto tungkol sa hinaharap ni Pepe? Ayan. Ayon po sa kilalang crypto analyst na si Vegeta Crypto, yan, posibleng tumaas daw ang presyo ni Pepe ng 39.96% at maabot po nito ang presyong 0.0144. Yan, taas po niyan. Samantala, isa pang analyst na si Mr. Crypto ay naniniwala naman siya na si Pepe ay magiging top pick ng taong 2025. Yan, ngayong taong po yan. At malaki ang potential nitong sumabog ang kanyang presyo. Bukod dito, ayon naman kay Crypto Elites, possible raw na umakyat si Pepe ng 8 times sa short term. Ayan. At kung nangyari po ito, ay maabot ni Pepe ang presyong 30 digits 14. Yan. Kung susuriin po natin ay mukhang malakas po ang suporta ng market kay Pepe. Lalo na't kasabay po nitong tumataas ang ibang meme coins tulad po ni Dogecoin at saka Shiba Inu. Dahil dito, may malaking posibilidad na magpatuloy po ang pagtaas ni Pepe, lalo na kung magiging positibo ang market sentiment sa mga susunod na buwan. Ngayon ay kailan po posibleng maabot ni Pepe ang 1 cent or 0.01? Kaya yan po yung pinakamalaking tanong rito. Yan, para sagutin ito, okay, kailangan po nating tingnan ang kasalukuyang market trends. Ayan, sa ngayon ay si Pepe ay malayo pa sa 1 cent or 0.01 na presyo dahil ito ay nasa presyong 40 digits 10.25. Ayan, para maabot ang 1 cent or 0.01 ay kailangan po nitong tumaas ng mahigit 900 times mula sa kasalukuyang presyo nito. Bagamat posible ito ay kailangan po ng malaking demand at adoption para mangyari ito. Isa pang dapat nating isaalang-alang ay ang market volatility ng meme coins. Dahil po sa pagiging highly speculative ng ganitong klase ng cryptocurrency, madalas mabilis ang pagtaas at pagbaba ng presyo nito. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado kay Pepe. Yan, para sa atin ay
meron pong ilang mga bagay na dapat po nating isaalang-alang. Yan. Una ay kung isa ka po sa mga nag-i-invest or bumibili ng pepe bago ang pagtaas ng presyo, malamang ay masaya ka ngayon. Pero tandaan, ang volatility ng meme coins ay mataas, kaya dapat laging maging handa sa biglaang pagbagsak ng presyo. Pangalawa, kung marunong kang mag-trade gamit na ang technical analysis, maaari mong samantalahin ang price swings ni Pepe upang kumita ng short-term profits. Pangatlo, ang meme coins tulad po ni Pepe ay lubhang volatile at madaling maapektuhan ng hype. Kung plano mong mag-invest, siguraduhin mong naiintindihan mo ang fundamentals ng coin na ito at huwag po maglagay ng pera na hindi mo kayang mawala. At ang panghuli ay dahil sikat ang Binance dito sa Pilipinas, maaring marami ang maingganyo na bumili ng Pepe. Pero tulad po ng ibang meme coins, laging may risk na bumagsak ito kapag nawala ang hype. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Si Pepe ay isa po sa pinakamainit na meme coins ngayon, lalo na matapos itong idagdag ng Binance sa kanilang Super Stake program. Dahil dito, nakita natin ang mabilis na pagtaas ng presyo nito. Pero dapat tayong maging maingat sa pagpasok sa ganitong klase ng investment. Bagamat may mga bullish predictions mula sa mga eksperto, dapat nating tandaan na si Pepe ay isang meme coin at kadalasan ang mga paggalaw nito ay nakabase sa hype at saka market sentiment. Kung tama po ang mga analyst, posibleng makita natin ang malaking pagtaas ng presyo ngayong taong 2025. Pero wala pa rin po itong kasiguraduhan. Kaya kung ikaw po isang long-term investor naman, magandang suriin kung may real-world use case ba itong si Pepe o kung ito ay isa lamang hype-driven asset. Samantalang kung ikaw ay isang short-term trader, maaari mong gamitin ang technical analysis at saka market trends upang makapasok at makalabas sa tamang oras. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.